A day in our life as a first-time parents na malayo sa magulang. So ayun na nga guys. Ngayon nga ipapunta kami sa aming family doctor para ipa-check up yung aming little one. Actually, rami-rami nga yung aming agenda today. Talagang kailangan nga namin sulitin yung araw na to at dapat namin matapos yung mga dapat namin gawin habang andito si Jeric at may tag-alaga si Gabgab. Grabe pala ang hirap pag first-time parents ka tapos malayo ka sa magulang at sa mga kamag-anak, no? Pero at the same time, sobrang nakaka-proud kasi kinakaya naming mag-asawa. At guys, hindi kami pinapabayaan talaga ni Lord. After nga ng appointment namin sa aming family doctor, dumiretso nga pala kami dito sa Brooks Grocery. Balak nga ni Jeric na magluto ng adobong pusit for dinner today. After nga namin bumili ng pusit, dumiretso na rin kami dito sa Brooks Bottle Depot para magbenta ng aming mga kalakal. Medyo marami-rami na rin kasi yung mga kalakal namin at talagang kumakain na rin to ng space. O diba guys, talagang may pera sa basura, char. Pag-uwi nga namin ay nagkapilang ako at nagtinapay. Around 12:30 PM na nga pala nung nakapag-prepare ako ng food para sa aming lunch. Ganito nga pala guys yung laging setup namin ni Jeric. Ako muna yung kakain, then after ko, siya naman at ako naman yung magbabantay kay Gabgab. Mabuti na nga rin at sobrang bait ni Gabgab at hindi siya ganun kaiyakin. After nga ni Jeric kumain ay binigay ko na sa kanya si Gabgab at kailangan ko pang mag-ugas ng aming mga hugasin. O diba guys, talagang ang gaan ng buhay pag talagang may teamwork kayong mag-asawa. Dahil nga nasa bahay si Jeric at may taga-alaga si Gabgab, naisingit ko na nga rin na magpa-blood work ngayon. Since hindi ako marunong mag-drive, tamang lakad lang si ate mo girl. Around 5:30 PM, we decided to go out kasi hindi naman ganoon kalamig. Sinusulit nga namin yung mga panahon na hindi ganoon kalamig kasi malapit na mag-winter. At pag winter na, it means hindi na kami ganoon makakalabas. Madami-dami na nga rin pala yung mga bahay na may mga decorations sa labas kasi malapit na rin yung Halloween. Pagka-uwi nga namin ay nag-dinner na rin kami. Naku, hindi ko na nga maalala kung kailan kami huling nagkasabay kumain itong asawa ko. Pero ganoon pa man, thank you Lord, yun lang, bye-bye.